Maraming nagsasabi na hindi raw worth it na magpatayo ng bahay, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na medyo negatibo yung kanilang pananaw pagdating sa pag-invest ng bahay dahil ang sinasabi nila ay dead investment daw kung hindi ka kikita dito sa tahanan o kung mag-invest ka sa bahay, which is true naman talaga. Pero gayon pa man, ituturo ko kayo sa aming munting tahanan at ito yung aming napagpaguran o pinagpaguran sa loob ng marami-raming taon na aming pag-stay sa Canada. So, bale, yung nakikita nyo sa likod namin, ito yung aming tahanan. Hindi ko tinatawag itong bahay, kundi tahanan dahil ito ang naging tahanan namin bago kami magtungo ng Canada. So, yung property na ito ay, bale, mana pa namin sa aming mga magulang at ito yung aming matagal na panahon na siyempre, pinaghirapan din ng aming mga magulang at ipinamana din sa amin. So, tuloy kayo sa aming tahanan. So, ito yung munting tahanan namin. This is our sala. Pagdating mo dito at pagpasok mo, sa kabila naman, mayroon na kaming munting kusina na maliit lang. Yung property kasi namin ay hindi kalakihan na tulad ng sa iba. So, ang plano kasi ng bahay namin talagang pataas kasi nga yung naipamana sa amin hindi naman kalakihan, no? So pag iikot ka dito sa gawin dito ay tahanan na ng aking kapatid. Yung dati naming tahanan na ipinakita ko sa inyo kanina, yan ang bahay namin noon ng aking may bahay. So yung aking may bahay siya yung nandun sa likod ng camera ngayon, nakabukas sa akin. And of course, this is our munting kitchen, pero pagdating ng panahon, ilalabas din namin ito sa labas para mas maluwang dito sa loob. So, walang ayos yung bahay namin ngayon kasi nga ilang araw lang naman kami dito. And of course, yung aming washroom naman, munti lang din, simpleng-simple. Yung aming washroom, medyo smoke glass and then may design niya sa parang smoky, dirty, ganon. Parang marumi, pero siguro talagang marumi. Yung aming munting tahanan, no? Sa gawing right ko naman, yung aming, bale, ito ay, maliit lang itong kwarto na ito kasi nga ang propose ng aking mga uncle noon, huwag nang palagyan para lumong dito. Pero naisip din namin bandang huli na paano pag tumanda na kami at yung tatay ko nga ay matanda na kasi nakapropose ang bahay na ito, nakasama namin yung aming tatay dito. So talagang kwarto ng aming tatay ito. Pero kapag umuwi kami dito sa Isabela, ito yung naging kwarto namin. So maliit na kwarto dito sa bahay. Hindi na natin papasokin kasi nandiyan yung aking baby. So dito naman ay ang aming, yan, magulong gamit. Ito yung upuan namin noon. Pundar ito ng aming nasirang nanay ng aming magulang, no? So, nandiyan nakatambak yung aming mga gamit. Siyempre, a touch of Canada, parang gano'n. Design lang ng konti, no? So, papanik naman tayo sa taas. Hindi pa gawa itong aming hagdanan. Actually, ang medyo semi-finish pa lang. Nagkasira-sira nga yung bubong namin dahil pag umulan, tumutulo kasi nung pinagawa ito, ang mali namin dito sa bahay na ito ay pinabobidahan na namin pero hindi pa namin napagawa during that time yung taas kaya medyo nasira yung kisame. Well, easy to repair naman yan, repaint siguro or what. So dito muna namin tinatambak yung aming mga gamit, ano? So tayo sa taas. So pagpanik natin dito, of course, this is our second story. Yung pangalawang palapag. Naka-propose din ito na 2 bedroom. So dito ay ang aming washroom na tambakan, no? Tambakan muna yan ng aming mga basura. So saktong-sakto lang ito for washroom and shower room, no? So kung lalabas naman tayo dito mula dun sa hagdanan, ito naman yung aming pasumano. Yan. Ikot mo tayo dito. So pasumano dito, overlooking yung mga kapitbahay at yung bahay ng aming mga uncle. So, ito ay iikot lang din doon. Pero mamaya na tayo pupunta doon, balik muna tayo sa loob. Pagbalik natin dito sa loob ay sa gawing right ninyo yung ating dito sa baba, yung pinanggalingan natin na hagdanan kanina, no? So, hindi pa finish itong floor. And dito naman yung bedroom number 2 na pa rin. Ginawa pa rin namin tambakan yan. Tambak-tambak pa lang yan. Pero yung salamin kahit paano na gawa na. So,
Yan, awning ang tawag nila dyan. So, pangalawa naman ay ang aming masters. So, ito yung masters namin na halos kasing laki lang talaga ng bedroom na isa, yung pang-una kanina. Kaya ang ginawa namin dito ay sliding para nang sa ganon ay medyo lumuwag yung tingin. Pinagawa namin ganito itong tahanan, itong kwarto namin kasi nga alam namin na pagdating ng panahon mainit. No? So dito naman tayo sa kabila. Doon tayo nang galing kanina sa kabila, no? Pero dito yung mga bintana natin and of course yung mga awning, wala pa ring flooring, wala pa ring pintura, wala pa ring masilya, marami pang kailangan actually. Wala pa ring mga ilaw, pero napalitadahan na. So, kumbaga, retouch na lang siya. No? At doon naman tayo sa third floor. So, kung babalik, either pwede kasing bumalik dito sa main room, o kung ayaw mo naman na dumaan yung mga tao dito, pwede naman doon sa kabila. Pwede doon sa isang pintuan, doon sa paso mano doon. So ngayon naman papanik tayo sa third floor, no? Sa ganun din, ang hiniling namin sa contractor namin, bale dapat maraming bintana para sa ganun, medyo yung ventilation niya ay mas marami yung ikot ng hangin, kumbaga, yun ang request namin. At lahat dapat may screen para kahit na nakabukas yung yung aming mga bintana, hindi papasok yung langaw or insekto. Pero tulad sinabi ko, unfinished pa ito. Marami pong project, no? So, let's go sa third floor naman. At ito rin yung pagkakamali ko doon sa bahay na ito. Ito rin yung siguro yung tignan yung mabuti sa pagpapagawa ng bahay. Hindi namin nakita ito noong una. Na itong ceiling na ito, masyadong mababa. So, ang suggestion nila ay ka-cut out na itong area na to, para sa ganon hindi mauntog o hindi kayuyuko habang papanek, which is not good naman talaga. So in the near future naman, ang paggagawa namin ito, paka-cut out namin ito para yung pagpasok ng tao ay diretso lang at wala nang, hindi nang babangga dito. So, which is fine naman kasi mas luluwang yung ventilation at saka yung area, no? So ito, tatanggalin lang to, bale. Ayun, no? So kung mapapansin niyo, pag tayo ko dito, o kaya naman, pagkagaling ko dito, pag akyat ko, mautog na ako, no? Kaya ito yung sinasabi kong ika-cut out. Wala namang problema yan. Sa pagpanik naman natin, wala nang pintuan sa gawin dito, pero sliding screen na lang, awning windows, para mas maraming The same din, every floor, ang pangarap talaga namin, every floor ay mayroon siyang washroom. So, again, nagpalagay din kami ng washroom dito para nang sa ganon, yung mga bisita namin o kaya naman ay family members na matutulog dito, magtitira dito, nandiyan lang, hindi na kailangan bumaba para mag-washroom, So kung papansin po ninyo, this is open, of course. In the future, lalagyan ng railings. Pero this one here, ito, ay tatanggalin na to. So maging straight na to. And then magkakaroon na lang ng windows on both. So, yun lang. At ang talagang plano namin actually sa area na ito, sa kabuuan na ito, ay magiging, kumbaga, entertainment area na. So, lalagyan TV siguro, sofa, o kaya naman pull-out beds or whatever, magiging, kumbaga, pinaka-lounge area or party area na namin. Kasi sa totoo lang, halos wala ng tao dito sa compound. Halos karamihan nasa Canada na lahat. So, the same pa rin ang propose ito. Dapat ay may screen, awning windows, and of course, kailangan medyo maluwang para na sa ganon, maka-accommodate ng mas maraming tao. And ang talagang pinangarap namin dito, natupad naman na may malaking bintana dito para makakatch ng mas maraming liwanag. And of course, the same is true. Kung titignan po ninyo, papasok ako dito, and then, wow! Lalabas ako. Ang purpose po kasi nito, halimbawa po, isinara namin ito ng, halimbawa, sabihin natin yung awning, o kaya naman yung parang, ang tawag doon, yung
parang bifold na mga bintana. Pwedeng maging 2 kwarto pa ito o kaya naman ay pwedeng bukas lang. So, depende po. No? Pero palalagyan po yan ng mga glass doors na rin. Lahat ng pintuan, pangarap ni wife ko na glass doors lahat ang gagawin. So, the same is true. Dito na pa, ang gusto ko actually dito, although malaki na yung bintana, both sides, here sa corner at dito sa sa side, kabilang side nito, sa harap nito. Ang kailangan dito, yan. Maluwang siya in the sense na pwede kang lumabas o kaya naman pwede kang mag-siesta kapag hapon na walang araw. Kitang-kita mo yung kabuuan ng paligid mo, no? So kung titingnan niyo mabuti, yan, makikita mo yung kapitbahay ninyo at kakaway ka na lang sa mga kapitbahay ninyo. Yan, mga bahay ng aking pininsan din yan. Yung natataas na yan. Ito, tanim pa ng aking tatay yan. Umbrella tree. Bubong ng mga bahay ng aming pinsan. Kamag-anak din. Isang compound po kami dito. Yan. So sa kabuuan, yung 3-story na bahay namin ay hindi munting halaga. Malaking halaga yung nagastos namin, pero ang ginagawa po namin kasi dito ay hindi minsanan. So unti-unti yung pagpapatayo namin ng bahay kasi syempre may mga priorities din po kami na sinasagawa o may mga priorities din po na ginagawa sa Canada at kumbaga hinahati yung time. So kung papakinggan po natin yung sinasabi nila na dead investment ang bahay, totoong dead investment po kasi madali siyang mag-depreciate, madali siyang kalawangin, something like that. Ang purpose kasi namin na mag-asawa kung bakit nagpatayo kami ng bahay, noon pa lang kararating namin dito sa Canada ay talagang naririnig na namin yung mga kababayan natin o mismo kamag-anak namin na ang hirap umuwi kasi yung bahay namin ay benta. Ang hirap umuwi kasi yung bahay namin hindi maayos. Ang hirap umuwi kasi nagre-rent lang kami. Ang hirap umuwi, something like that. Yung mga detanyang ganon, marami naman talaga yung mga kababayan natin na may sarili ng bahay at good for them naman. Pero ang sa amin po kasi ay hindi ganoon ang nangyari, kundi ang yung bahay po kasi namin na pinakita ko sa inyo kanina, binigay na namin yun sa aming kapatid. No? So nakapagpagawa na kami poste, itinuloy na lang po namin ito sa pamamagitan po ng kaklase ko na engineer din at siya ang gumawa ng plano ng bahay. So, malaking discount para sa amin yun. So, from that start, doon kami nag-start at nagtuloy-tuloy na yung aming pagpapagawa. Pero hindi minsanan, kundi talagang unti-unti, on a staggered basis yung aming pagpapagawa. No? So, yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, nasa sa inyo na po yun kung gugustuhin nyo na magpagawa ng bahay or hindi. So, kung papakinggan nyo, yung sinasabi nila na dead investment po talaga. But what I'm saying is that yung comfort mo pag uwi mo, at least alam mo na may tahanan kang uuwian. At pag nag-retire ka, kung halimbawa gusto mag-stay ng 6 months, 1 year, at pabalik-balik ka na lang sa Canada, back and forth sa Canada at sa Pilipinas, at least mayroon kang, yun sa amin at least mayroon kaming titirhan, at least mayroon kaming tutuluyan na maayos-ayos na masasabi namin na sa amin talaga, no? Kasi siyempre may baby kami, in the future, plano pa namin magkaroon ng additional na kids. At least meron kaming tutuluyan na hindi kami nagre-renta, hindi kami nakikitira. Yun ang sa amin, no? Hindi ko po alam kung anong purpose ninyo, no? Kung yung sinasabi nila na, yung sa kababayan natin sabi niya na, nagpagawa ng ganito, samantalang malaki yung utang, something like that, samantalang dead investment nga, samantalang hindi naman titirahan, samantalang madaling ma-depreciate. Nasa sa inyo po yan kung papakinggan nyo po yung suggestions nila o yung kaisipan nila. Pero sinashare lang po namin sa inyo to inspire you na kahit na simpleng mamayan o simpleng manggagawa tayo sa Canada, ay kayang-kaya nating magpundar ng bahay higit pa dun sa inaasahan ninyo. So, yun lang po naman yung sa amin to make you inspired or to give you an inspiration para na sa ganon ay in the future, alam po ninyo kung magpapagawa ba kayo ng bahay dito sa Pilipinas or what, no? Sa ngayon, hindi pa siya namin talaga tinatapos kasi nga po ay
kakukuha namin ng bahay sa Canada at ituturo ko rin kayo doon pag natapos na yung ano, kasi marami pang debris doon sa baba ayon sa mga kamag-anak namin doon, no? Ituturo ko rin kayo doon sa bahay namin sa Regina, sa Saskatchewan, sa Canada at to give you an inspiration again, no? At malaking gastos pa rin yun, renovation namin doon, kaya hindi pa namin itutuloy. Sa Makatwid, limited pa yung budget namin. Sa Makatwid, wala pa kaming pera sa pagpapatuloy nito. Yun lang po yun. Yun yung katotohanan doon, no? Na hindi pa namin kayang pagsabay-sabayin lahat. So, one at a time the project. Anyways, ang titira lang naman dito ay yung mga pamangkin ko, andyan yung tatay namin. Pero hindi naman sila mamamalagi kasi kung makikita po ninyo, yung bahay dito ng aking kapatid, wala na pong nakatira dyan, nasa Canada din yung kapatid ko na yan. And then yung kapatid ko naman dito, yan yung bahay namin dati, ito yung bubong na yan. So tatlo kaming sunod-sunod, no? So sa Makatwid, wala na talagang halos tumira dito. So kumbaga ganyan-ganyan lang sila, palipat-lipat na lang sila. So kaya ang minabuti namin na tapusin na lang muna ay yung sa baba. Saka na itong taas. Anyway, 90% ay tapos naman na, pintura na lang and tiles, ceiling. Marami pa pero okay na. Not bad na sa pagtitipid. Medyo talagang kailangang tipid-tipid ng konti. Anyway, so at least, naituro ko kayo dito sa aming tahanan at sana po ay nakapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga kababayan natin na gustong magpatayo ng bahay kapag narating na ninyo yung inyong mga pangarap sa buhay at kumbaga nakasettle na kayo sa Canada, no? At hindi lang sa Canada, kahit sa ibang bansa, no? At syempre, hindi pa nagtatapos yung ating usapan dito sa bahay. Pag natapos ito, ituturo ko kayo ulit para makita nyo yung update, ano? Pero for the meantime, ito muna yung kaya naming ibigay sa inyo, no? So kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, paalam.